sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:05. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Friday, November 7, 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita. Bilang ng walang trabaho sa bansa, bumaba ng 3.8% noong Setyembre. Cashless system sa LRT1 at LRT2 sisimula na sa November 25. Dahilan ng pagbaha sa Cebu, isinisi sa pagkakalbo ng kagubatan at quarrying. Investigasyon ikinasa ng DNR. Presyo ng kuryente sa spot market tumaas bunga ng naranasang lindol at bagyo sa bansa. EPD Police Rider nag-viral sa exhibition sa kalsada ng walang helmet. Iniimbestigahan na ng Napolcom. Lisensya sinuspende ng 70 araw. At PNPA instructor sinibak sa kasong sexual assault sa isang lalaking kadete. Lalaki pala kadete. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. Bagyang nabawasan ang bilang ng mga walang trabaho nitong Setyembre. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba sa 3.8% ang unemployment rate, katumbas ng 1.96 milyong Pilipino na walang trabaho. Mas mababa ito kumpara sa naitalang 3.9% unemployment noong Agosto. Dumami naman ang bilang ng mga may trabaho na umabot sa 49.6 milyong Pilipino, na itala naman sa 11.11% o 11.1% ang underemployment noong Setyembre, o yung may trabaho pero hindi naman swak sa kanya yung trabaho. Ayun. Mas mataas po ito kumpara sa naitalang 10.7% noong Agosto. Ito Setyembre, kumbatsero. Nai-imagine ko yung October na marami tayong mga kababayan na nasa construction industry, nagtatrabaho sa construction sites na hindi natigil na nagtatrabaho ngayon. Sapagkat yung kanilang pinangangamuhan, mga construction companies ay tumigil na dahil hindi nakakakolekta sa kanilang mga proyekto. Asahan yan ng yung mga numerong lalabas na yan. 6:09 ang ating oras. Maya paaba kay Kongan mga kabalen. Gising na ba kayo? Aarangkada na ngayong buwan ang cashless fare payment system para sa light rail transit lines 1 and 2. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Mamerto Tangonan, maaari nang ma-enjoy ng mga commuter ang cashless fare system sa November 25. Tingnan mo nga naman, Bangko Sentral pang naglabas ng anunsyo nito, kumbatsero. Magkakapera ba tayo pag sumakay tayo rito? Giit ni Tangonan, lahat ng bangko at e-wallets ay compatible sa mga turnstile sa mga istasyon ng LRT.
Sa pamamagitan daw po ng hakbanging ito ay inaasahang maiibsan na ang mahabang pila ng mga commuter sa public rail station sa Metro Manila. Layon din itong himukin ng mga Pilipino na magbukas ng bank account para sa mas madaling financial transactions. Actually, kung Bachero, napakaganda naman talaga ng cashless eh. Talaga, Yung mga, yun ang ano ngayon talaga, panahon na. naalala Tayo ay masumunod na sa ganyan. Oo, naalala ko tuloy kung Bachero nung araw. Ito 2007 pa. Dalaga pa ako noon. Dalaga. Oo, nagpunta ako napadpad ako ng Beijing saka ng Shanghai. Oo. Kung Bachero, yung mga tao doon ang ginagamit na WeChat noon pa man. WeChat. Yung WeChat, yung ultimo sa mga bangketa na yan. Yung WeChat ano yun messaging diba? app nila yun pero nagagamit sa naka-link na doon yung parang pinaka wallet na pinaka GCash nila. Pinaka GCash nila yung sa mga bangketa. 2007 po ito, 18 years ago. Kaya sabi ko, may pera ako dito, may RMB ako. Hindi daw, hindi raw matanggap ng cash. Ay, isip-isipin po niyo yun, 18 years ago sa China. Oo. Kaya ang laking tipid po no ng estado sapagkat yung pag-mint lang ng Bachero ng pera, ng mga barya na yan, nakakatakot po na effort at mismong yung tingga. Napakamahal po ng ginagas. Kaya nung nauso po sa China yan, tuwan-tuwa sila, ang Bachero, tuwan-tuwa sila. Tayo hanggang ngayon takot tayong gumamit ng e-wallet sapagkat marami scammer. Marami scammer. At marami nga wala pa rin. Tulad nito, isang nangungunang public transportation natin, ang LRT. Diba? Ito yung pinakaunang tren na nagawa dito sa atin. Totoo, 1984. Ngayon pa lang magkakaroon ito. Sos Mariano kain doon. Nanang ko po. Dapat lahat na. Ganyan dapat lahat na. Sa bus. Sa jeep. Lahat tricycle. Yeah. Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga, isinailalim na sa state of national calamity ang buong bansa. Dulot ng bagyong Tino at bilang paghahanda sa papalapit na bagyong Juan. Kasunod ito ng pag-aproba ng Pangulong Bongbong Marcos sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na magdeklara ng state of national calamity. Layunin ng deklarasyon na mapabilis ang paghatid ng tulong, suporta at mga serbisyo sa mga komunidad na naapektuhan ng bagyong Tino at mga posibleng maapektuhan pa ng paparating na bagyo. Because of the scope of shall we say problem areas that has been hit by Tino and will be hit by Juan, there was a proposal from the NDRMC which I approved that we will declare a national calamity. Ang tinig po ng Pangulong Bongbong Marcos, kaya tinatanong ni Baylon, ngayon sabi niya, bossing, pwede ba akong mag-loan sa SSS calamity loan? O bakit naman ka? National calamity tama Pwede yan, ha? Oo, tama din. Kapag ang isang lugar ay deklarado under national calamity, state of calamity. Kahit hindi nasira ang bahay mo. Pwede kang mag-loan. 20,000 daw yan, kung Bachero. Pwede kang magka-calamity loan sa SSS. At ang pwede mo sabihin, in-announce ni Presidente. In-announce ni Presidente. National calamity, buong Pilipinas yan kahit saan ka na doon sa Pilipinas, kahit walang bagyo sa inyo. At saka ang national government nga, nagsabi ng Pangulo, palabas sila ng 760 million na pondo para sa mga LGUs naman. 60 million ang 50 million ibibigay sa Cebu, Capiz, Surigao del Norte, Iloilo, Bohol at Negros. 40 million naman para sa Eastern Samar, Surigao del Sur, Southern Leyte, Antique at Aklan. 30 million sa Leyte at Masbate. 20 million para sa Guimaras, Agusan del Norte at Dinagat. 10 million din ang inilaan sa Biliran, Camarines Sur, Sorsogon, Misamis Oriental, Negros Oriental at Palawan. Kumbaga meron silang pangdagdag
dagdag, magagastos nila. Ito po mga binanggit ni Combachero, yan po yung mga naapektuhan ni Tino. Ang tindi nitong si Tino, ano? Matindi, Combachero. Grabe, nagulantang tayong lahat sa epekto nito. Kahit siguro anong tibay ng flood control o ng dike, talagang hindi kakayanin. Ipinaliwanag ko nga Combachero dito nung wala ka. Nung wala ako. Nung wala ka, na yung pong, at hindi naman ako actually, yung Pag-asa mismo at ang OCD, na yun daw pong tubig na ibinuhos dyan po sa Cebu lang, yung Cebu na lang muna, ay katumbas ng pang-isang buwan na. Pang-isang buwan na. Na ibinuhos in 24 hours lang. In 24 hours po. Kaya ang banggit nga po ng mga eksperto, ulitin ko lang po para maalala po ng mga nakikinig sa atin, na merong flood control na pang level 1 floods. Ayan, May flood control na pang level 2 floods. May flood control na pang level 3. Kumbaga, depende sa buhos. Kaya binapaliwanag nga halimbawa, isang tasang tubig to, kaya na nung flood control na to. Pang 2 drum na tubig to, kaya na tong level 2 na to. Pang isang tangke to, kaya ng level 3 to. Pero kung ang bumuhos, pang isang dam, hindi talaga kakayanin. Kaya dapat din daw pong mag-level up ang disenyo ng mga ginagawang flood control. Of course, hindi yung GOES saka yung substandard. Iba yun. Ibang usapan yun. Pero dahil din, kasabay din yan, dahil nga sa mga pangyayari ito, hindi nga mawawala sa alaala ng mga Pilipino ang mga GOES at substandard flood control projects na yan. Lalo na, meron na naman palang natuklasang bago na naman na GOES project. Grabe po yan. Grabe. Tuloy. Pero tandaan po natin, hindi lang po tungkol sa flood control ito. Pinaiimbestigahan ng Malacanang sa DNR ang quarrying at pagkakalbo ng mga kagubatan sa Cebu matapos ang dinanas na matinding pagbaha sa lugar sa pananalasa ng Typhoon Tino. Kasunod ito ng tinanggap na report ng Malacanang na hindi lamang sa palpak na flood control projects ang naging dahilan ng matinding baha sa maraming lugar sa Cebu, kundi dahil sa deforestation o pagkakalbo ng kagubatan at quarrying na hindi napagtuunan ng pansin ng mga lokal na opisyal. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kaagad pinakilos ng Pangulong BBM ang DNR upang matukoy kung ano ang dahilan ng sinapit na trahedya ng mga taga Cebu. Yung po kasing mataas na lugar, supposedly ay safe yun. Yung mataas na lugar, safe. Pero kung alin pa yung mataas, Combachero, sila ang nadali. Sila pa nadali. Kaya nga Ibig sabihin, talagang grabe po yung wala na dinudid na yung bundok, wala nang maharang ng tubig. Kaya pagbagsak ng tubig, Combachero, hindi, yung mga nasa taas ang unang tinamaan. Sila una. Yun ang unang tinamaan. Talaga. Alas 6:18 ang ating oras. Sa ibang balita, posibleng maramdaman ng taas singil sa kuryente ngayong buwan. Bunso daw po ito ng pagsipa ng presyo ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM kasunod ng mga nagdaang kalamidad. Ayon sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, lumobo ng 49.4% ang system average prices sa buwan ng Oktubre, kaya tumaas din sa 4.54 4 pesos and 54 centavos ang halaga ng per kilowatt hour mula sa dating 3 pesos and 04 centavos per kilowatt hour. Ang gate po ng Independent Electricity Market Operator, maraming power plant ang nag-offline matapos ang mga tumamang kalamidad, dahilan para maapektuhan ng average supply ng kuryente. Alas 6:19 na ng umaga, susunod! Tito Boy! Sino ba tong pulis na to na nag-exhibition? Nag-exhibition, dumaan na nga sa bike lane, wala pang suot na helmet. Na nakamotor. Ang bira itong pulis na to. At sino naman itong instructor ng PNPA? Na naaharap naman sa kasong sexual assault. Yan. At ang kanyang inassault ay isang lalaki. OMG. At iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:19 ng umaga.
Number 1. All you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, matikit, malupit na damit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H mini component? Eto na! Ito ang ating... Maraming nag-aasam dyan sa mini component na yan. May mga nakakasabay ako sa biyahe nitong nakaraan. Talagang pangarap daw niyang magkaroon ng mini component. Yan ka mo ang... kasi kwanto Pag nagkaroon kayo nito, ay para kayong tumama sa pader. si Kuyang Els Bartolome nga nung una, sabik na sabik nung makarating na sa kanya hindi na ako pinapansin ngayon Ate Aida, yung dati natin kasama sa ABS. Nakatabi na yung sayo at huwag kang magtatampo. Talaga. Ang ating word of the day, para kayo ay magkamit ng mini component, ay unemployment. Ayan, unemployment. Ayan, tama-tama. Yung po sa mga nandyan sa barangay Daang Hari na botas. Teka, saan na botas na pala yung Daang Hari? Cavite yan Cavite yan, di ba? Sa Nabotas daw. Meron din daw meron daw dumadaang hari sa Nabotas. Aba, ilakasan nyo na po inyong mga radyo at telebisyon o kung paano man kayo nakakasubaybay sa 2x2 sa DZRH dahil meron pong naghahanap ng mabibigyan ng pera dyan. Naku, at magre-regalo pa. Tama-tama. Si Sherwin Alfaro at ang kasama niyang si ES. Si ES at nang sagay naman mabuwas-buwasan ang ating kalungkutan sa gitna ng napakaraming mga nangyayari ngayon sa ating bayan. Alas 6:24 na ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na! Kumusta ka naman, kumbatsero? Ang dami-daming mga naghahanap sa'yo. Ayos naman. Ayos naman, ha? Kaya pa ba ng tuhod mo? Kaya pa. Medyo matindi lang ang naging karanasan. Yan sa anong airline yan ng flag carrier ng Australia yan, yung Qantas. Qantas. Ganun. Walang Qantas? Wala palang Qantas. Bira. Mabutit na kaya ang tawag namin ngayon sa mga nakasama sa tour ay Qantas Survivors. Qantas Survivors. Mamaya, ikwento mo sa amin yan. Kwento ko yan. Alas 6:25 na ng umaga, sinuspindi na ng Department of Transportation ng 70 araw ang lisensya ng motorcycle rider na pulis na nabidyohan na dumaraan sa bike lane at walang suot na helmet. Ayan, ito pala. Ayan, talaga naman, ayan, nakitang-kita. Walang helmet, tapos dumaan sa bike lane. Ayan, yari ka, bata. Ayan. Hindi naman pala nag-exhibition. Yan pinaka-exhibition niya. Sa viral video, makikita ang naka-uniforming police rider na dumaan sa bike lane, walang suot na anumang protective helmet, habang pag-ewang-gewang na nagmamaneho ng kanyang motorsiklo. Hindi exhibition parang hindi marunong magmotor. Oo nga, parang bago-bago lang nagmumotor Makaalis na nga dito. Parang nanghiram lang ng motor nung kasamahan. Baka itinakas yung motor nung kasama. Ayan, tinan nyo. Hindi ganyan ang pag tinignan mo yung mga marunong, lalo na yung mga pulis na nag-training sa Highway Patrol Group, sa grupo ni General Hansel Marantan. Pagka nakita ni General Hansel Marantan yun at nalamang ito ay nag-training na pala doon, baka isara na niya yung eskwela. Ito ba training? Samantala, nagkasana ng investigasyon ang National Police Commission sa police na si Chief Master Sergeant Homer Sanares Urbano dahil sa kanyang paglawag sa batas trapiko. Ito pa. Sinibak na ng National Police Commission o NAPOLCOM ang instructor ng Philippine National Police Academy o PNPA sa Silang Cavite na nahaharap sa kasong sexual assault. Ito'y matapos mapatunayang guilty
sa kasong grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer ang opisyal na kinilalang si parang parang happy birthday nga pala kay pinapati nga pala natin Governor Sol Aragones. Ayan, ng Governor. Laguna. Governor Sol Aragones ng Laguna. Happy birthday. Birthday pala ni Governor. May pasok na ba sa Laguna? Meron. Meron. Magandang tiwala. Yun ang ginagawa yung masyadong mahabang ganun. Tinatamad yung mga bata. Ayaw nang pumasok. Ang police officer na napatunayang guilty sa kasong grave misconduct and conduct unbecoming a police officer ay si Police Major. Uy, binabati pala natin. na magandang umaga si Governor Monmon Guico. Monmon na lagi daw nakatutok pala sa atin. Pangasinan. Si Governor Monmon Guico ng Pangasinan. Abay, Masantos Yakabosan. At si kayo namin, nagbangon kila. Ano na pangalan? Ang pangalan, eto na. Binigyan, pinangalanan. Baka sabihin, nako, wala na naman pangalan yan. Meron. Si Police Major Anthony Franz Ramos. Anthony Franz Ramos. Baka Anthony pa naman, kumbachero. Baka Franz ang tawag sa kanya. Hindi, tunying daw eh. Kaugnay ito. Ikaw, bruha ka. Sinisira mo na ating mga pangalan. Kaugnay ito na reklamong sexual assault na isinampa ng isang lalaking kadete. Nako. Laban kay Major Anthony na talaga, hindi na lang Ramos. na nangyari sa loob mismo ng quarters ng biktima noong July 31. Nadadalas ito, Nadadalas itong mga ganitong pangyayari. Talo mo kay Air Force General. Kaya nga bakit kaya? Ayan, Sa reklamo ng biktima, pinilit umano siya ni Sargento Anthony na na-demote na kanina. Major niya, ginawa mo na Sargento. Si Major na mag-oral sex. At kinumpirma ng mga responding opisyal na sina Police Major Jay Zamora at Captain Mark Daniel Marakila ang insidente matapos matagpuan ng kadete sa lugar kung saan pinipilit ng suspect na siya ay makipagtalik. Sa desisyon ng NAPOLCOM, ginamit umano ni Ramos ang kanyang posisyon bilang mataas na opisyal para abusuhin ang kapangyarihan at makuha ang sariling interes. Achi, Mr. Jalomtang, Lakyampwa, 6:30 na ng umaga. Naihatid na sa kanilang pamilya ang 6 na tauhan ng Philippine Air Force na nasawi sa pagbagsak ng Super Huey helicopter sa Agusan del Sur sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Tino. Bandang alas 7:20 ng gabi, lumapag sa Villamor Air Base ang C-130 na naglipad sa mga labi ng 4 na airmen mula sa Davao City. Ito sina Pilot in Command Captain Pauli Dumagan, Co-Pilot Second Lieutenant Royce Luis Camigla, Sergeant John Christopher Golfo at Airman First Class Erickson Merico. Nauna na kasing inilipad sa kanilang probinsya sa General Santos at Zamboanga City sina Sergeant Ives Sihub at Airman Amir Kaidar Apyon kahapon ng hapon. Sinalubong ng Heroes Honors ng militar sa pangunguna ni Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura ang 2 commissioned personnel at 2 pang enlisted personnel pagdating sa Villamor. Tiniyak ng Air Force ang tulong sa mga naulilang pamilya gaya ng financial assistance, mental at spiritual counseling. Bukod pa sa burial at iba pang pag-asikaso, kwalipikado rin ang mga airmen na maihimlay sa libingan ng mga bayani. Umakyat na sa 114 ang bilang ng mga nasawi dahil sa Bagyong Tino. Ayon sa Office of the Civil Defense, pinakamatinding tinamaan ang lalawigan ng Cebu na nakapagtala ng 71 namatay, 18 naman sa Negros Occidental, 12 sa Negros Oriental, 6 sa Agusan del Sur at 2 sa Southern Leyte. Tig-isa naman ang nasawi mula sa mga lalawigan ng Antique, Capiz, Iloilo, Bohol at Leyte. Kabuang 127 ang nawawala at meron pang 82 ang nasugatan sa iba't ibang rehiyon. Aabot naman sa mahigit 1.9 million katao ang naapektuhan sa 8 rehiyon. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha.
Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is brought For Dos! Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos for Dos! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos for Dos! Idineklara ng Pangulong Bongbong Marcos ang state of national calamity kasunod ng malawakang pinsala na iniwan ng Typhoon Tino sa malaking bahagi ng Visayas at Mimaropa at nag-iwan ng mahigit 100 patay. Sa gitna ito ng lumalaganap na pag-aalala sa posibleng paggugupit ng isa pang malakas na bagyo na inaasahang papasok sa bansa mamayang gabi o bukas ng umaga na tatawagin sa pangalang Uwan na maaring lumakas pa bilang isang super typhoon sa mga susunod na araw. Sinabi ng Pangulong Marcos na inaprubahan niya ang rekomendasyon ng NDRRMC na magdeklara ng pambansang kalamidad upang mas mabilis ma-access ang emergency funds at mapabilis ang pagkuha ng relief supplies. Inamin din ng Pangulo na nahaharap ang gobyerno sa logistical challenge dahil karamihan sa mga response team ay nananatiling nakadeploy sa Visayas para sa patuloy na relief operations habang naghahanda naman sa pagdating ni Uwan na sa forecast ng Pag-asa ay inaasahang mananalasa sa Central o Northern Luzon. Isyu ng bayan, katotohanan. Dos for Dos! Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2, hahataw ng todo. Urado ka, 2x2, ang katotohanan. Dala nila, 2x2, walang sinasamba pali. Maniwala ka, 2x2, hataw ng gusto, tol. Umasa ka, 2x2, 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta po kayo mga taga Bohol, Kanilda, Kaed? Andito na si Kumbachero. Happy ka na ba? Kumusta ba dyan sa Bohol? Hindi raw sila, umiiwas daw sa kanila. Mabuti na lang, ano? Pero nakasignal number 3 din yata sila nung kay Tino. Oo. Kaya panay ang pasalamat nila na sila'y iniwasan ni Tino. Kaya lang sinapol ang Cebu. Kaya nga, grabe itong si Tino. Matindi tong si Tino eh. Akala mo matino eh. Oo, pero ang tindi po ng pinsala pag hanggang ngayon, Kumbachero, may mga bago pang mga videos tayong nakikita. Totoo yan. But of course, meron pa pong hinahanap eh. Totoo, may mga missing pa. Tapos inaasahan pa ang pagtaas pa ng bilang ng mga nasawi. At yung mga binabanggit na mga numero sa mga damages, nako maliliit pa ho itong mga unang lumalabas. Yes, mga initial pa lang yan, initial assessment. Sigurado hong malaki yan, malaki ang pinsala niyan. At hindi lang sa buhay, ari-arian, pati sa agrikultura, Yes. Sigurado, Kumbachero. Talaga naman. Kakausap natin ang DA kahapon, mukhang sa party po ng dinaanan ng Bagyong Tino ay hindi na daw po palay ang naapektuhan dahil nakaani na ang karamihan, kundi mais. Mais. Mais daw, Kumbachero. Pero hindi naman daw makakaapekto doon sa ating target na harvest sa taon na to. Ayun, mabuti Pero naman kung ganun. ganun pa man, ang ating pong mga kababayan ay lalo po dyan sa Kabisayaan, sunod-sunod eh. Nalindol po yan eh.
Katatapos lindol, lang po tama. ng lindol dyan. At matindi, pumutok pa ang bulkan sa Negros, sa may Canlaon. Naalala po ninyo, dahil sa meron pong mga natuyong lahar, nung umulan, Yun ang bumulusok po ang lahar sa mga kabahayan doon. May mga namatay, lahar nga kumbatsero. pala kapag umaagos, yun yung magma. Yun yung lahar, ano? Oo. Kaya alam, may mga kasamang mga malalaking bato raw eh. Yun ang nakadisgrasya doon sa Canlaon, kumbatsero. Talagang tayo ay wala nang masulingan pagdating po sa pinsala ng kalikasan. Subalit ang mas masakit doon, ang mas masaklap doon, ang pinsala ng kalikasan ay pinalala pa ng pinsala ng mga tao. Man-made calamities. Tulad nito, yung binabasa natin kanina, kumbatsero, ang mga puno na sana ay umaharang sa pagdaluyong ng tubig pababa, wala na, kalbo eh. Kaya nga. Pag nakita niyo po yung drone shot nung kabundukan, wala na eh. Kinalbo talaga tapos may quarrying pa. Nako. Yun maniwala ho kayo. Pagka ang nagnit-ngit ay ang kalikasan, wala kang masusulingan. Ang mga kumpansyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. At gaya nga na sinabi natin kanina, kapag ganyang klase na ng pinsala ng kalamidad, wala na eh. Kahit hindi walang uubrang flood control na kayang i-contain yung ganyang klase ng kalamidad eh. Totoo. Kahit nga sa mga mayayamang bansa di ba? May mga ganito Dumaranas din sila ng mga ganyang klase ng kalamidad. Ang importante lang yung mabilis na kumati at pag-responde ng pamahalaan. Yun. Yan natin Kaya kailangan po, lalo ang pamahalaan. ngayon po ay nagdeklara ng State of National Calamity ang Pangulong Bongbong Marcos. Ang salapi na dapat daw pong gamitin agad-agad na dapat na mailabas ng pamahalaan. Hindi lang po sa local government, pati po sa national government. And in fact, ito nga po yung... At buong bansa yan buong bansa. Hindi lang doon sa mga naapektuhan ng bagyong Tino at sa mga maapektuhan ng bagyong Uwan. Buong bansa na yan. Oo. Kahapon, kumbatsero, nabanggit ko ang mga taga-Bisaya, Visayas, kapag nakabalita ng kalamidad dito sa Luzon, ramdam na ramdam natin ang kanilang tulong. Ngayon naman, sila nangangailangan. Tayo po ay... at ganun din naman ang ginagawa natin ngayon. Mga tumutulong ngayon. Salamat to sa mga mabilis na pagtulong. Marami yan, kumbatsero. May mga individual na kaagad na naghahanap kung saan ipapadala yung kanilang tulong. Hindi lang bilang... Yung iba kasi yun ang iniisip nila ay salamat. Hindi kami nakasama dyan. Hindi kami naapektuhan. Kaya bilang pasasalamat, yun ang kanilang... paraan ng pagpapasalamat, ang pagbibigay ng tulong naman doon sa mga naapektuhan. Yun, talaga naman. Magpasalamat tayo sa Panginoon na hindi po, lalo na yung mga hindi nadamay, ay ito namang pangsukli natin kung paano naman tayo makatutulong. Lalo na yung nasa bahay ka lang, tapos nanonood ka lang ng Netflix o kaya ng Prime Video, tapos tsaka mo na lang makikita sa isang cellphone mo na, laki ang tindi pala ng baha sa Cebu. So parang walang kasenyales sa inyong lugar ng ganung klase ng ganung katinding kalamidad na magugulat ka na lang pag nakita mo na sa balita na ang dami ng mga namatay, ang lawak ng pinsala. Yun lang makita mo yung mga sasakyang lumalangoy, natangay ng tubig, talagang iba yun eh. Kaya pero dapat, nakita mo ba yung video, kumbatsero, na may isang babae na talagang nag-iiyak siya. Kasi yung kanyang mga baboy na mga siguro mga patiner, hindi na makalabas ang lakas ng daluyong ng tubig. Nag-iiyak talaga siya kasi yun ang kabuhayan niya. Yun, Hindi po ba na-imagine niyo po yung bigat ng pinagdaanan ng ating mga kababayan? Kaya lalo pa ang fattener, ilang buwan mong inalagaan. 3-4 na buwan. Mula na ipanganak, ipapasa sa iyo kung ikaw
fattener lang ang kabuhayan mo, yun, mga yun, 3 to 4 months mong inaalagaan yun, pinapataba mo, dahil inaasahan mong kapag nasa wastong gulang na siya o sa size niya, ibebenta mo na, pera na. Halimbawa po, ang isang fattener maabot ng mga 80 to 100 kilos, ano? Yan. Bawat isa. Ang farm gate ngayon, kumbatsero, mga nasa 200 piso na yata. Tinan mo na yan. Isipin mo, kung ako yung nagbababoy, maswerte na yung umabot ka na 80 per kilo. Hindi ba? Sa farm gate noon sa 100 na nga lang natin kwentahin. Bawat isang baboy, kung 80 kilos, 8,000 pesos na yun. Kung marami-rami kang fattener, tapos aagusin ng nakikita mo talagang maiiyak ka. Hindi po ba yun baboy pa lang yun. Paano na kung aagusin yung kamag-anak mo, kapamilya mo. Ay nako. Ito po kaya ang paghahanda, kung pwede maging OA ang ating paghahanda sa pinangangambahang maging super typhoon na Siwan. Diyan po sa actually Bicol daw, pati ang track nito tatamaan ng Bicol, tatamaan ng Northern Luzon. Kaya ulitin natin, ang gobyerno po ay nagdeklara ng state of national calamity para makapag-deploy na kaagad ng mga nasa labas pa ng PAR. Ito, pinapakita ho natin sa satellite image mula sa mamaya nga kuha din tayo ng update, Mother, sa Pag-asa. Ito malayo pa, parang pulang-pula na siya, malayo pa kumbatsero pulang-pula na siya. Totoo. Nasa papasok pa lang siya, papalapit pa lang siya sa PAR line. Ang laki na nung pula. Kaya nakakatakot. Talaga. Kapag ito ho'y nag-develop into a super typhoon at manalasa sa kalupaan dito sa atin. Ang sinasabi nito ay bandang linggo. Ito, sa weekend na to. Talagang pinahinga lang tayo ng konti. Papasok sa PAR line maaring mamayang gabi o bukas na umaga. Tapos bebiyahian, papalapit sa kalupaan. Naku. Pagandaan ho natin ito. At syempre, manalangin po tayo ng marami na kung maaari po ay ilihis sa atin ang kalamidad na ito. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Hindi lang po bagyong literal ang sinasagupa naman ng mga taga-lalawigan ng Tarlac. Liton-lito na po yung mga taga-Tarlac. Halimbawa, taga-Tarlac City, kumbatsero, sapagkat nung... Diyan, sunod-sunod yung, di ba? Tarlac yung di ba? Yung congressman? Yung congressman. Tapos yung sa mayor. Sa mayor. Yung kinansila ng COMELEC. Yun nga, yung sa Tarlac City, dating gobernador yun Susan Yap. Tumakbo siyang mayor ng Tarlac City. Nagdesisyon ng COMELEC. Ang COMELEC, unbank, na i-disqualify. I-disqualify siya. Dahil sa issue ng residency. Pagkalipas ng ilang araw, isinerve na ng DILG yung pong desisyon ng COMELEC at nanumpa na yung vice mayor bilang bagong mayor. Okay. Dahil may permanent vacancy na doon sa office of the mayor. Eto na. Nung nakapanumpa na, maya-maya, dumadating yung Supreme Court. Nga pala, mayroon palang petition dito. TRO mo na yan. Ang tawag nila ay status quo ante order. Parang TRO din. TRO. So, ang tanong ngayon ay, ba't ba kasi atrasado pa yung, nakapanumpa patuloy yung bagong mayor, bago naglabas ng desisyon ng Supreme Court. Ang petition naman na i-final sa kanila ng maaga pa. So yung petition ay nangyari, wala pa yung taking nung bago. Kaya medyo liton-lito po ngayon ang mga taga Tarlac City. Sa atin po nag-reach out yung nag-file ng petition mismo. Sabi niya, hindi naman taga dito sa amin yung mayor na yan nag-file. Makakausap po natin mamaya yung naghain mismo ng petisyon. Ba't pa kasi naging gobernador na nga yan? Ba't niyo pa kinu-question yung pagiging residente niya ng Tarlac City? Tanungin nga natin maya-maya po ng konti yung naghain ng petisyon. Oras po natin, 9 minutes bago ang 7:00 na umaga.
Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Kausapin po natin itong incumbent ba siya? Incumbent barangay chairman? Punong barangay, barangay chairman ng isang barangay po sa Tarlac City, Barangay Tibag. Barangay Tibag, Tarlac City, si Chairman J.R. Navarro. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Si Katunying po ito at saka si Ka Jerry. Morning, Chairman. Good morning po, Katunying and Ka Jerry. Maraming salamat po at binigyan niyo po ko ng pagkakataon para makapagsalita sa parinig ko tungkol po sa sinampa naming kaso. Opo, may mga tanong po kami tungkol dito. Una, bakit po ba nyo pinailan ng kaso tong si Mayor Susan Yap? Kanina nga ang tanong namin, yung hanging question namin, hindi ba ang tagal naman niya nang naging gobernador ng Tarlac? Tapos ang sinasabi nyo, hindi siya taga Tarlac City. Pakiklaro nyo ngayon? Opo. Nung ano po kasi, pag nag-register po siya ng COC sa Tarlac City po, ang nilagay po niya po palang residente niya doon is Barangay Tibag. Barangay? Which is... Kayo yun? Kayo po, chairman? Since birth po ako ng Barangay Tibag. Okay. Dito po ako pinanganak, dito po ako lumaki. So, tapos naging empleyado po ng barangay at naging barangay kagawad po bago maging barangay chairman po. At syempre, kapag ganun po, nakikilala po natin yung mga sinasabi natin, mga residente natin na sasapupan natin. Tsaka lalo na, yung sinasabi po niyang residente niya is malapit po sa barangay hall, which is bodega po yun. So, kami po mismo... Bodega ng ano? Opo, bodega po itong sinasabi niya. So, after bodega, bodega ng ano, chairman? Bodega ng? Ito, yung mga produkto. Dati pong naging ano ito sa Robinson, dati po naging Wise Choice, opo, yung mga... Sino may-ari? Ganun, snacks. Opo, sino may-ari ng bodega? Ang pagkakaalam po namin na in-check po In-check po Opo. Di ba? Baka Yap. Baka Yap ang apelido. Hindi ba Chinese yung Yap? Hindi po. Baka Susan Yap. Nauna pa. Hindi kaya Susan Yap. Susan Yap. Hindi po. Iba po yung... So, iba po may-ari. Ibang tao ang may-ari nun. Okay? Opo. Tapos hindi po namin siya nakikita rito sa barangay namin. Sana po siyempre mahirap po, sobrang nakakatakot at mahirap po magsinungaling. Sige nga kung talagang kabisado niyo yung barangay Tibag, gaano karami ang populasyon ng barangay Tibag, chairman? Opo, may nasa 20,000 na po. Population po. 20,000 ang populasyon. Opo. Ano po land area? Anong sukat ng lupa? Parang exam to. Opo, 771 hectares more or less. Ganun siya kalaki. 771. Ay, malaki rin. Malaki din. So ang sinasabi ninyo, walang bahay diyan at hindi tumira diyan sa kahit saang lugar diyan sa Barangay Tibag si Governor Susan Yap. God knows po din po yan. Siyempre po, at kasama po mga residente, alam nila na... Yung kanyang, baka naman taga dyan yung kanyang asawa. O kaya yung isang anak niya, taga dyan. Hindi po, sir. Hindi po Katunying. Hindi po talaga. Promise, ha? Hindi po talaga. Okay. So, nung kailan niyo po nalaman na yun ang isinulat niya sa kanyang certificate of candidacy na siya residente ng Barangay Tibag? Halos, ano na naman po nung yung sa candidacy, ngayon pong latest po. Tapos po, tapos nilagay niya po doon, syempre mag-check din po kami mismo. Ako po mismo, pina-check ko pa nga po yun sa sekretary ko at sa barangay tanod ko.
Pero wala talaga. Bodega po, nakapasok po sila doon sa bodega po. Nakapasok ba kayo sa bodega? Baka naman may kwarto doon si Governor. Baka meron namang, baka border siya doon, o ano? Oo, nirenovate na lang po yun. Pinagawa na lang po nila ng ganun eh. Ginawa talagang residential ngayon? Opo, yung pong pero yung mismo building, hindi po yung sa loob po. Yun po yung sa pinapakita nila sa picture. Siyempre po, bilang siyempre, domicile ka, dapat doon ka tumitira, may picture ka talaga na magsimula noon, nandun ka na, nung nag-register ka ng COC, di po ba? So siguro kung bilang po nanunungkulan, siyempre po siguro kinukumusta niya din po yung mga kabarangay niya, di po ba? So ni minsan hindi nyo nakitang dyan sa barangay Tibag? Hindi po. Kung diyan siya nakatira, sinasabing diyan siya nakatira, saan po siya bumoto nung eleksyon itong 2025, itong May? Sabi po nila dito po bumoto. Ganun pala. As voters po. Pero ang tanong po doon is totoo po ba taga-Tibog po siya? So, hindi po. Hindi, pero kung siya kung registered voter siya ng barangay Tibag, hindi ba it follows na siya ay residente ng barangay Tibag, Chairman? Kung totoo po yung sinabi niya na taga-Tibag siya at kung totoong taga-Tibag po siya, which is hindi naman po eh. So hanggang ang sinasabi ninyo hindi po totoo na taga-Tibag siya. May panlilin lang na ginawa doon sa kanyang papeles. Official document. Doon po yung salita doon sa hindi po pag-ano ng COC ng tama. Teka muna, bakit po actually, go ahead po. Actually, ano po? Actually, nasuspindi pa nga ako dahil kaano niya po yung mga dating sa Sangguniang Panlusod. Sinunod ko po yung kahit hindi po totoo yung ano nila sa akin na pinapatuloy na taga-Tibag. Sinunod ko po yung ano nila, suspension nila sa akin. Pero lumabas din po yung katotohanan na hindi po talaga siya taga-Tibag. Even though the COMELEC po, di po ba nag-decision po siya, the NBank. Ganun. Dahil nung nag-file kayo ng disqualification laban sa kanya, sinuspindi kayo ng City Council? Yes po. Ganon. Something Tapos ang kato niya sa gobyerno po pala, no? Ang hirap magsalita kapag yung totoo yung sinasabi mo. Kahit nasa totoo ka na, pwede ka pa rin siya. Ang hirap po pala. Chairman, so yung petition mo, ito yung pinagmulan ng naging desisyon ng COMELEC para talaga i-disqualify si Mayor Susan Yap. Lumitaw po yung katotohanan. God knows naman, kaya yung po siguro yung naging desisyon ng COMELEC. Siyempre, bilang nanunungkulan, bilang Pilipino, siyempre, kailangan po natin sundin yung batas. Lalo na po, COMELEC na po ang nag-desisyon. Ba? Pero nung pong nalaman nyo na hindi siya taga-Barangay Tibag, nakita nyo sa kanya Certificate of Candidacy, meron bang nag-utos sa inyo para filean siya ng disqualification? Ba't kayo nag-file ng kaso sa kanya? Hindi po naging ano yun para yung makasira ng tao, hindi po. Ipaglaban po yung prinsipyo na dapat pantay-pantay yung pagtrato po sa batas sa lahat. Lalo ko yung mga gustong manilbihan sa aming syudad. Siyempre, wala po itong bahid na politika. Gusto lang po namin yung siguraduhin na may pinuno namin na tunay na kwalipikado at tapat sa batas. Bakit ba yung Tarlac usong-uso yung ganyan? Di ba si Alice Go, gustong-gustong magsilbi sa Bamban, hindi naman pala siya Pilipino. Tapos yun namang si Susan Yap, si Mayor Susan Yap Sulit, gustong-gustong maging mayor sa inyo, pero ang sinasabi nyo, hindi naman siya taga dyan sa Barangay Tibag. Ba't po ba mahalaga pa na ang isang kandidato talagang taga dyan sa inyo kung gusto naman niya magsilbi sa inyo? Siyempre po, mahalaga po yun siyempre
kung hindi ka tunay na taga rito, siyempre paano po maintindihan at saka yung paano maintindihan yung mga pangangailangan ng mga tao. Siyempre, pagiging residente, hindi lang po sa address o papel. Dapat randam po natin yung buhay ng mga tao dito, doon. O, siyempre, alam natin yung mga problema sa kalsada, sa barangay, sa eskwela. Lalo, katulad po yan, may mga bagyo, di po ba? Dapat sa mga ganyan po. Dapat tunay na taga roon doon sa mismong barangay. At magsabi po tayo ng totoo. Siyempre po, di po ba? Nung siya governor, chairman, wala bang naitulong man lang dyan si governor dyan sa inyong barangay? Sa amin po wala, kasalukuyan. Sa amin po So doon nang gagaling ang inyong, doon may pinaghuhugutan kayo. May hugot kayo. May hugot kayo. So siya naging governor, wala man lang naitulong dyan sa barangay ninyo. Tapos ngayon magme-mayor, asang gagamitin barangay ninyo? Opo, baga, nabigla nga po ako but sana nagsabi na lang po sila ng katotohanan, siyempre. Siyempre kapag ang sabi ko nga po, nung naano na yung decision ng NBank, siyempre nagpasalamat sa Diyos. Siyempre, dininig yung katotohanan. Parang vindicated kayo doon sa final. Kaya lang po, Kapitan, pagkatapos pong magdesisyon ng COMELEC, naglabas naman ng status quo ante order ang Korte Suprema. Paano ho yun? Kaya nga po doon siyempre bilang sundin po natin yung batas. Yung pong sinunod naman po yung status quo na yon. Regarding po doon sa Vice Mayor po natin na nung lumabas po yun, bumaba po siya. Diba? Ngayon po, gusto ko nung lalawin yung status quo na po yun, yung pong status quo na yun, yung sa Korte Suprema, hindi pa po desisyon, di po ba? Pansamantalang utos lang po ito para may balik muna ang dating kalagayan habang pinag-aaralan po yung kaso. Sa amin naman po, ginagalang po namin yan, pero gusto rin po namin ipaunawa sa publiko na hindi pa po ito panalo o talo. Nasa proseso pa po tayo at dapat nating hayaan na gumulong ng maayos po yung justisya, siyempre po. Tama naman kayo. Yung status quo ante-order, parang TRO yan May pansamantala lang naman yan. Pero paano kung ganito, Chairman? Kung dyan na siya talaga tumira at makasalamuhan nyo na siya, makasalubong. Sabi nyo, marapit sa barangay hall yung lugar at paano kung araw-araw makita mo na siya, hindi mo ba siya patatawarin? Hindi naman po ako. Kung Diyos po nagpapatawad. Siyempre, tao lang po tayo. Siyempre, ang naano lang po natin po yung presidency talaga. Yung pagsabi po ng totoo. Oo nga, tama. Teka mo muna, first time ba nitong nakaraang bumoto si Mayor Jan? Sa Tibag. Sa Tibag? O dati nang Jan siya lagi bumoboto? Sabi po nila, ilang beses na po siya nakaboto Pero, ba't sabi po nila? Ba't kayo po? Hindi nyo ba na-check yun? Alam? Hindi ko po nasaksihan po kasi picture po kasi nakita namin. So merong siyang pinapakita na dati na siyang bumoboto pa dyan. Opo. Hindi lang itong nakaraan. Yung residency po at pagsasabi ng totoo. Saan ba talaga, ikaw ba, anong pagkakaalam mo, saan ba nakatira to si Governor? Hindi ko po sa pagkatao ko po, hindi ko po alam yung talagang bahay niya. Hindi yata kayo umaalis sa barangay Tibag. Opo Hindi ko po talaga napunta sa bahay, yung sinasabing bahay nila. Wala bang sa Tibag po wala po. Kasi yung iba naghihinala, baka may mas malaking politiko na nag-uutos lang sa iyo o nasa likod mo. Oo nga, baka baka naman kayo ay sinusulsulan ng kalaban nila ni Mayor Sulit. Since birth po ako dito, Katunying, Jerry, since birth po ako dito po ako dito ako lumaki. Actually, kababata ko pa ngayon mga ibang councilor dito, kasalukuyan, mga incumbent. Alam po nila. So yung bodega, pag-aari ng Incheck, pero hindi YAP ang apelido. Opo. At mga dati pong mga business, po.
Dati pa po nasunog yan, Katonyeng Nasunog pa po yan Opo. Hindi wala ba kayong karapatan na sumilip dun sa loob kung baka naman barangay chairman ikaw ang chairman ng barangay. Suspendido pa ba kayo hanggang ngayon? Hanggang ngayon ba suspendido pa rin kayo? Hindi na po kasi lumabas po yung katotohanan nung nag-iba na po yung actually nung pag-suspend po sa akin binilisan po yan, which wala na pong basihan na ganun talaga. Pero sumunod kayo sa desisyon nila. Opo. Even though na siyempre ginalang ko po yung batas. Siyempre dapat bilang mamamayang Pilipino, gaano pa tayo kalaking tao, ano pa ba yung desisyon natin, kailangan po natin sundin. Opo. Pero pakisilip, malapit lang naman pala sa barangay, pakisilip nyo at baka nag-aalmusal lang dyan si Governor pumasok na po doon yung namin, yung sekretary namin at saka tanod talaga. May picture kayo? Tsaka marami na pong tsaka yung siyempre po ang BHW, di po ba? Isa yan sa mga nagtatrabaho sa ating barangay na nagbabahay-bahay. Talagang wala siya doon. Talagang wala diyan si makikita po diyan. So, yun po, isa po yun sa mga nagpapatunay sa na hindi po talaga residente sa aming barangay. Sige, salamat Chairman. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po, Katonyeng, Jerry. Mabuhay po kayo. Salamat po at pinagbigyan po makapagsalta dito sa estasyon po ninyo. Okay. God bless po. Thank you. Thank you so much po. Katonyeng at Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Yung iba, inaangkin pa. Ay, taga rito sa amin yan. Yung gobernador, taga dito sa amin yan Kahit na ganun. Yung si Mayor, taga rito sa amin yan ito, si Chairman. Hindi taga sa amin yan. Hindi taga rito. Hindi taga rito yan, bodega yan. Hindi naman. Incheck yung may-ari yan di ba nga yap nga yun? Apelidong Incheck. Hindi raw yap hindi. Kaya nga po ang COMELEC ay nagdesisyon. Pero naniwala ang COMELEC. Nawala sa ang nangyari kasi nung nag-file siya ng Certificate of Candidacy Combachero, ito para sa mga politiko din maganda ring pagkakataon na na-discuss natin to. Pag ikaw ay politiko, nagsulat ka sa Certificate of Candidacy, kaya nga sa dulo doon, sabi mo, ipirmahan mo. Sabi mo, ako'y sumusumpa. Na lahat ay katotohanan. Pawang katotohanan lamang yung mga nando doon. Kung may kasinungalingan doon, may fraud. May fraud, may deception, may panluloko. Bakit naman kailangan mo pang lokohin? Halimbawa, kung gusto mo naman tumakbong, pinag-uusapan, residency. Kung gusto mong tumakbong mayor sa isang lugar, edi may requirement naman, 1 taon, residency requirement kung bachero. Di 1 taon bago mag-eleksyon, magtayo ka na ng isang bahay doon. Total, marami naman kayong pera. At umuwi ka sandali. Pamisa-misa, puntahan mo. Tapos pag umuwi ka, puntahan mo yung chairman. Nandito ako magpakita ka para meron kang pruweba na may ebidensya, may resibo. May resibo. Ito, nagkaroon patuloy ng usapin. Kaya sabi ni Chairman George Garcia, hindi ka taga dyan. Inchik ang nakatira dyan. Hindi ka kilala ni Chairman. Hindi ka kilala. Minsan, hindi ka nakita ni Chairman. At mga chipi ang nandyan. Mga kukutin lang. Mga kukutin. Mga chipi ang nandyan. Kaya, sabi ni Chairman? Cheese curl. Ito, final and executory. Tinan mo na. Ganun kabilis. Tanggal ka. Kaya nga yung Vice Mayor, nanumpa naman. Ito naman ang Supreme Court, merong ganyan desisyon. Ay, nako po. Nakakalito. Nililito nyo kami. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 14 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga.
Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Biyernes, November 7, 2025. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Pangulong Marcos nagdeklara ng State of National Calamity para sa mas mabilis na access sa emergency fund. Isa pang ghost flood control project sa Bulacan na booking ng ICI. Dating Secretary Bonoan at dalawa pang dating opisyal nito pinakakasuhan. DA ikinakasa ang MSRP sa presyo ng pulang sibuyas at karneng baboy. Mandatory requirements sa pagre-renew ng prangkisa ng PUVs pinadali ng LTFRB. Love triangle na uwi sa habulan ng sasakyan sa Bulacan. Aba. Magkaribal, arestado. At bagyo sa labas ng PAR, lumakas pa, nasa severe tropical storm category na. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Uy, happy second birthday pala kay Sherin Alfaro. Binabati Si ka ni Tito Sherwin. 2 taon na pala tong Sherin na to, no? Parang kailan lang kapapanganak lang nito. Bilis talaga ng panahon. Happy birthday! At may nanalo na dyan sa Barangay Daang Hari sa Nabotas. Namimigay na yata ng kwarta si Sherwin. Sherwin! Go, go, go! Magandang umaga ka, Tonying, ka, Jerry, ito na mga realista, mga sumisigaw na lang. Tingnan mo, mga parang mga batang-bata. Mga nakapula to. Young ones. Mga young ones. Pero, ang masugid Ano ba talaga sila? na pakinig ng DZRH, itong dalawang to. Pangalan nyo po? Joelia Sansido po. Joelia at si... Joelia. Marebilin Dalapos po. Parang kayo yung sa karto na yung kayo ba si Mama Coco? Hindi po. Hindi naman pala si Mama Coco. Kala ko si Mama Coco eh. Kakanta ko kami. Remember me. Remember me. Yan. Ano nga, bakit sila naka-uniform? Ano ba sila dyan? Mga sweeper. Mga ano po kayo? Sweeper po ng Barangay Daang Hari. Bakit? Pantalon pala yung Daang Hari? May zipper? Ayan tingnan mo, dala-dala silang radyo. Ayan yung kanyang radyo. Habang nagsusing sila, alam nila. Ano pangalan ng radyo natin yun? Jerry Baha! Anthony Taberna! Ayos na sana eh. Ayos na eh. Matindi. Page 2 na siya eh. Page 1 ka pa lang eh. Oo, si Nanay talagang nung unang panahon pa daw nakikinig ng DZRH. Opo, noon pa kayo sa Dili. Panahon pa din sa Dili. Oo, dahil masugid kayo tagapakinig ng DZRH. Eto, may tigisa kayong 1,000 pesos. Yes! Salamat po kay Jerry Karini. Salamat po sa inyo. At syempre, dahil alam nyo ba ang ating word of the day? Opo! Ano? Unemployment. Opo, Yan dahil alam nyo ang ating word of the day. Ito, meron kitang isang DZRH mini component. Yay! At syempre, meron kayo DZRH t-shirt. Yay! Meron din kayo DZRH Noche Buena Basket. Talagang pinipindot-pindot na gano'n component. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 86 years. Aba, talaga. Isado.
Hindi mo pagkakaila. Oo, talagang nakikinig sa DZRH. Yan naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Lagi tumutok sa DZRH. Baka na susunod natin winner sa DZRH. Pasko Panalo promo. Ano sabi nyo? Matunying, baka naman! Bikenemen. Nakikipikenemen sa mga tao. Ayan. Ilan ba sila? Ilan kayong lahat? Ilan kayo dyan? Ngayon sila bilang. O, ayan, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Marunong. Ilan? 15. Ayan. Marunong na silang magbilang. Very good. Ayan, marunong kayo magbilang. Congratulations. Yay! Palakpakan naman. November 21. Aba. John Ray Chango at Toby Chango. Parang bata. Mayor, Bikenemen, Mayor, Congressman. Ay, paalmusalin mo dyan yan lahat, ha? Paalmusalin mo na lahat yan. Libre na natin. Hindi natin paalmusal. Magpapaalmusal tayo dyan. Maraming salamat. Malambot lang, ha? Yung malambot lang papakain mo. Paalmusal. Yay! Ayan na, para sa inyo yan, pang-almusal. At sa mga nais mo na 1,000 pesos, sa akin tumutok sa DZRH. Sherwin. Yes. Dagdagan mo pa, gawin mo 2,000 yung pang-almusal. Kulang yun. 2,000 na! Yay! Lumakas na sigaw. Bang nanghina kanina. Ayan, mga tawa. Lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod nating winner sa Pasko Panalo from March number 6. Certain Battle Faro DZRH. Nasa Pilipinas. Nasa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin, at sa mga taga-daang hari na botas, mga masisipag na street sweeper, no? Na nagwawalis ng kalsada, dapat nga tayo na nagwawalis ng tarangkahan natin, pero sila pa ang naglilinis para sa atin. Thank you din po sa pakikinig nyo sa amin at sa iba pa na laging sumusubaybay sa DZRH. Dahil po sa inyo, kami ay number 1! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:22 na umaga, nauwi sa habulan ng sasakyan ang Love Triangle sa Malolos City sa Bulacan. Ayon sa pulisya, agaw pansin ang mabilis na patakbo ng isang itim na sasakyan na minamaneho ng lalaking itinuro umanong hold-upper. Sa pag-aakalang kriminal ang driver nito, tumulong din ng ilang motorcycle rider na habulin ang naturang sasakyan. Ngunit nang questionin ng pulisya, nadismaya ang mga otoridad nang malamang hindi pala totoong hold-upper ang suspect. Napagalaman na hinatid nito ang isang babae sa barangay Sipat sa Plaridel na makita sila ng live-in partner nito dahilan para magalit ito at basagin ang bintana ng kanyang sasakyan. Dito na humarurot ng takbo ang driver, ngunit hinabol din ang live-in partner at saka nagsisigaw na harangin na sasakyan. Dahil hold-upper yan. Sa huli, kapwa arestado ang magkaribal na lalaki at pinatawa ng hanggang 40,000 pisong multa at 1 buwang pagkakakulong. Asan yung babae? Mahaba ang buhok. Haba ng hair. Long hair. Talaga naman. Tinanggal na ng LTFRB ang financial statements o income tax returns bilang requirement sa PUV franchise application and renewal. Sinabi ni LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza, inaasahang malaking tulong ito lalo na sa sektor ng transportasyon na problemado sa mga hinihinging requirement para sa aplikasyon at renewal ng prangkisa. Ayon kay Mendoza, hindi naman kailangan ang filing ng audited financial statement at ITRs para sa operasyon ng PUV. Kinumpirma rin ni Mendoza na nakapaglabas na sila ng board resolution para dito, alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na tiyakin ang ease of doing business sa bansa. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP para sa imported na pulang sibuyas at baboy.
Ito'y sa gitna ng ulat na patuloy ang pagtaas ng presyo ng sibuyas at baboy sa mga pamilihan kahit may sapat na supply. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., layunin ng hakbang na mapigil ang umunay sobrang patong ng presyo ng mga retailer. Sabi ng kalihim, dapat ay hindi lalagpas sa 120 kada kilo ang imported na pulang sibuyas at mas makatwiran na presyo ay nasa pagitan ng 100 hanggang 110 piso kada kilo. Samantala, pinag-aaralan na rin ng DA na magtakda ng 330 pesos per kilo na MSRP sa kada kilo ng karneng baboy na liempo matapos mapaulat na ibinebenta na ito ngayon sa 360 to 380 kada kilo. Naharap sa panibagong kontrobersya si dating DPWH Secretary Manny Bunoan makarang madiskubre ng Independent Commission for Infrastructure ang isa na namang ghost flood control project sa Bulacan. Sa ikapat na interim report ng ICI, inirekomenda nito ang pag-iimbestiga kay Bunoan at sa dalawa niyang dating undersecretary na sina Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral dahil sa umunoy paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards of for public officials. Kaugnay ito ng 95 million pesos concrete slope protection structure sa isang riverside sa barangay Bambang, Bukawe na napag-alamang non-existent. Una nang inirekomenda ng ICI ang pagsasampa ng kasong administratibo laban kay Bunoan dahil naman sa 72.4 million pesos ghost riverbank project sa parehong lalawigan. Pag-ibigay din ng ICI ang mga ganitong irregularidad ay bunga ng kabiguan ng mga concerned public officials na gampanan ang kanilang tungkulin. Pinaplantya na ng Department of Justice ang Memorandum of Agreement para sa mga whistleblowers sa flood control anomaly. Ayon kay Justice Undersecretary Jesse Andres, pumayag na ang mga investigador. Pumayag na pala ang mga whistleblower na makipagtulungan sa mga investigador at ibalik ang aabot sa 1 bilyon na ninakaw sa kabanang bayan. Iit ni Andres, dapat ito si Yusek Jesse Andres na lang maging Justice Secretary. Pwede, pwede talaga. Ang galing nitong taon to, magaling magpaliwanag, tapos ay talagang may magaling na administrative capabilities din, kumbatsero. At matagal na rin sa iba't ibang opisina ng gobyerno yan, kaya very qualified. Yusek Jesse Andres, laban tayo dyan. Laban tayo dyan. Sabi siguro ni Yusek Jesse Andres, namuti na nga buhok ko dito. Iit ni Andres, naiintindihan ng mga ito ang kahalaga ng kanilang kooperasyon, hindi lang para sa pansariling kapakanan, kundi para itama ang maling sistema. Binigyan din ni Yusek Jesse Andres ang restitution clause sa naturang MOA ay mahalagang parte ng pagkamit ng hustisya upang maibalik ang anyay ill-gotten wealth ng mga nangulimbat sa pondo ng bayan. Inaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang rekomendasyon ng NDRRMC na magdeklara ng State of National Calamity. Bunsod dito ng malawakang pinsalang iniwan sa bansa ng Bagyong Tino at ng panibagong bagyong inaasahang papasok sa bansa mamayang gabi o bukas na umaga. Sa pamamagitan ng pagdedeklara ng State of National Calamity, mapapabilis ang paglalabas ng pondo at paggalaw ng mga ahensya ng gobyerno upang agarang maihatid ang ayuda, rehabilitasyon at serbisyong medikal sa mga apektadong lugar. Because of the scope of shall we say problem areas that will be hit, that has been hit by Tino and will be hit by Uwan, there was a proposal from the NDRMC which I approved that we will declare a national calamity. Si Pangulong Bongbong Marcos. Nilinaw ng Malacanang na walang panawagan ang Pilipinas para sa anumang foreign assistance sa kabilang ng matinding pinsala na iniwan ng Bagyong Tino. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sapat ang quick response funds ng line agencies at maaari ring i-replenish ang mga ito kung kakailanganin. Nakakaasa rin anya ng tulong mula sa Office of the President ang mga pamahalaan lokal na mangangailangan ng karagdagang pondo. Iit ni Castro, bagamat hindi nagpapasaklolo ang Pilipinas, ay may mga bansaan niyang nagpahayag ng kahandaan tumulong sa recovery efforts gaya ng Australia, Canada at Amerika. Nagpaabot na rin po ng pagtulong o readiness ang bansang Australia, Canada at USA para po sa pag-assist in our recovery efforts on the ground. So yun po. Pero sa ngayon po,
hindi po tayo nananawagan para sa financial assistance or rather foreign assistance. Ang tinig ni Auntie Claire Castro. Lumakas pa bilang severe tropical storm ang bagyong may international name na Fong Wong na inaasahang papasok sa Philippine Air Responsibility mamayang hating gabi. Ayon sa Pag-asa, taglay na nito ang lakas ng hangin na umaabot ng 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na 115 kilometers per hour. Bumagal ang pagkilos ng bagyo sa 10 kilometers per hour patungo sa direksyon ng Hilagang Kanluran. Ayon sa Pag-asa, mabilis ang paglakas ng bagyo at inaasahang maaabot na nito ang typhoon category sa loob ng 24 oras habang pinangangambahan na maging super typhoon ito bukas ng gabi o sa linggo ng umaga. Alas 7:30 na pala ng umaga. Kuya Julius Imperio, Kuya Mark Navarro, tanghali na, Chityampwa. Susunod! Tito Boy! Oy, standby lang, Edniel Parosa. May update po si Edniel tungkol sa death toll sa Bagyong Tino. At meron daw pong binuburo itong si Giselle Ricafort. Ano ba yan? Burong isda ba yan ng Pampanga? Masarap siguro yan. Lalo na kung may talong, saka may inihaw na talapia. Ay, sarap yan. Ano ba yung buro na yan? Buro. Balaw-balaw ba yan? Uy, masarap yung balaw-balaw. Burong, burong isda hipon. sa hipon. At sino itong actress na super silosa pala? Ipinatanggal ang painting ng isang actress sa wall ng bahay nila ng aktor nung nagsasama pa sila dahil sa selos. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:31. This time check is brought to you by ACS. Purpose halls, kusina, palikuran at iba pang disaster-ready amenities at 2 palapag na gusali para daw sure na handa ito sa emergency man o pang araw-araw na gamit. Kaya sabi niya, ayun ang picture, oh. Ang ganda, di ba? Ganda. Ito pala, kumbatsero, kung ito'y ika-50 social civic centers na sabi ng PAGCOR, meron pang 22 na ginagawa, ongoing. Ang dami, sa iba't ibang lugar. Sa iba't ibang lugar. Ang laking bagay po niyan, especially kapag ka po may kalamidad. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Binabati pala ni Attorney Melvin Matibag ng happy birthday si Governor Sol Aragones. At Governor Sol, Prosecutor George Catalan, happy birthday din po sa inyo. At sa mga nag-birthday na sina Mabel Arive. Yan, at nagpakain na nga dito Nagpakain na rito. Tsaka si Popoy. Si Kapopoy. Kapopoy Tarok, magka-birthday. At binabati rin natin ang mga Qantas survivors. Qantas survivors. Na matindi ang naging experience nitong mga nakakarang araw sa biyahe sa pagsakay sa Qantas airline. Ang mga pangalan, ito, sina Norma Tinoco, si Evelyn Asia Montiaque, si Atilea, si Rizaldi Clapis na ngayon ay papunta naman ng Japan, si Hazel Liaguno, Chris Laguno at saka si Gabe Aisaya. Mga Qantas survivors ito, kumbatsero, nakaligtas matapos ang kanilang experience sa Qantas airline. Walang ka-Qantas. Isipin mong masiraan ng makina ang eroplano habang lumilipad. Naku po. Ano kang hindi hihimatayin sa nervous doon? Okay lang sana kung owner type jeep yan na masiraan ng may tatabi mo lang. Talaga. Ito eroplano nasa ere. Kaya nag-emergency landing sa papunta ng Sydney, from Manila to Sydney, nag-emergency landing sa Darwin. Ang Darwin ay yung pinakaunang lungsod sa Australia, nasa northernmost. Samantalang ang Sydney nasa south. So malayo pa siguro, mga another 3 to 4 hours pa yung biyahe na yun. Kailangan mag-emergency landing doon. Kaya lang, ang naging problema, mukhang wala bang international protocol sa ganyan? Yung mga dapat meron. Pinadaan pa sa customs, sa immigration, yung mga pasaherong nag-emergency landing lang doon. Paano, di ba? Hindi naman talaga pupunta halimbawa ng Darwin o ng Australia,
hinanapan ng visa yung mga pasaherong sakay ng nag-emergency landing. Kaya ang dami nating mga kababayan doon na matinding stress ang inabot. Disappointed. Iyon. Gusto ko pa namang manirahan na kasama ang mga kangaroo. Pwede naman. Medyo, sabagay, sabi naman ng iba, first time na nilang maka-experience ng ganyan dyan sa Qantas airline. Kaya lang yung mga sumunod na sakay namin mula sa Darwin para makapunta ka ng Sydney, kailangan inilipat ng eroplano papuntang Adelaide. Tapos from Adelaide to napakarami namang biyahe niyan. Sydney bago pumunta ng New Zealand sa Queenstown. Nakailang lipat pa. May isa pa kami nasakyan na... Baka saraw yung sinakyan nyo. Nag-brown out pa nga yung isang eroplano. Qantas pa rin. At ditong pabalik na, pauwi na, abay, tinan mo nga naman, kamalasan nasiraan na naman habang butit hindi pa lumilipad, nangahoy ng ilang piyesa sa kabilang eroplano. Naku, nanang ko po. Congratulations, Qantas survivors. Pero at least unahing balita. Safe na nakauwi ang mga kababayan natin ito. Qantas survivors. Uy, nga pala, kumbachero, ala ka bang napapansin sa mga matatanda? Ito nga yung sasabihin ko sa iyo, kumbachero, na habang tumatanda ang mga magulang natin, parang mabilis mapagod at parang laging walang ganang kumain. Oo nga minsan parang mas ganado pang malaman kung ano na ang latest sa New York City. Nakauna-unahan daw na Muslim na komunista, sabi nga ni Donald Trump, na nanalong mayor. Kaysa mas gusto pa nilang malaman yun kaysa kumain. Pero delikado kapag kulang sa nutrisyon, mahirap magkasakit ang mga seniors. Kaya dapat tinututukan. Gaya ko, pinapainom ko si nanay ng N+ Gold. Ayan. Kumpleto sa vitamins, minerals, healthy carbs at soy-based protein. Kaya hindi lang mas ganado kumain, mas ganado rin sa buhay. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Available sa Mercury Drugstores at iba pang leading drugstores nationwide. Makibalita tayo sa update ng NDRRMC sa death toll sa Bagyong Tino. Mula kay RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Bago lamang sa update sa Bagyong Tino, alam nyo, Jared Anthony, mas malawak pa itong paparating na Bagyong Uwan kaysa sa haba ng mainland Luzon na may dimension lamang na 740 kilometers long at 225 kilometers wide. Ayon kay Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros, higit 1,000 kilometro ang lawak nitong pinangangambahang maging super typhoon. Dahil dito, inaalerto ngayon ng OCD, hindi lamang itong Northern Luzon kung saan maaaring maglandfall itong Bagyong Uwan, kundi maging ang Metro Manila at iba pang rehiyon na maaaring makagupit itong bagyo. Pakinggan natin ang opisyal. Simula Sabado at Linggo, mararanasan na ang masamang panahon dulot ng Bagyong Uwan. Tatahakin nito ang Northern at Central Luzon, pero sa lawak nitong mahigit 1,000 kilometro, dapat ding maghanda ang Metro Manila, Southern Luzon at iba pang mga rehiyon sa ating bansa. Kaya maging alerto, maghanda at sumunod sa mga abiso ng otoridad ngayong may banta ng panibagong bagyo. Nakataas na nga ang state of national calamity sa harap ng pagtama ng uwan at tinasang pinsala o iniwang pinsala ng Bagyong Tino. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, inilabas ngayong umaga, 152 na, 152 ang napapaulat na patay habang may 86 pang nawawala. 140 sa reported casualties ang galing lamang sa Central Visayas kung saan matatagpuan itong hardest hit na lalawigan ng Cebu. Naitala rin ang ibang pang nangamatay sa Region 6, Negros Island Region, Region 8 at Caraga. Sa press o sa situation briefing sa Camp Aguinaldo kahapon, sinabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos na tinatayang 10 hanggang 12 rehiyon sa pangkabuuan ang malalatayan nitong magkasunod na dilubyong Tino at Uwan. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2.
Kaugnay po ng preparasyon ng ating pamahalaan sa paparating na super typhoon at yung pong mga pagkilos pa sa mga naapektuhan naman ng bagyong Tino, makakausap natin si DILG Secretary John Vic Remulla. Secretary John Vic, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying, Ka Jerry. Busy po kayo ngayon. Yung pong state of national calamity, para lang po mas maintindihan namin, ano po bang ibig sabihin nun, pati na rin po sa mga lugar na hindi naman matatamaan ng kalamidad? Ibig sabihin po ang lahat po ng LGU at national government agencies ay pwede nang gumamit na kanilang quick response fund either in reaction or preemptive sa darating na bagyo. Mm-hmm. More on parang tutok to sa emergency funds, Secretary, no? Oo, kasi very unique situation na nangyari kahapon sa OCD meeting namin na yung kakadaanan ng bagyo at yung darating na bagyo, iisang meeting lang ang tinalakay. Kaya yung response at yung preemptive, sabay namin pinag-usapan. Yung katulad po yung unahin muna natin yung sa mga sinalanta po ni Tino. Ano na po bang sitwasyon? Wala pa po bang nag-SOS sa inyo ng mga LGU na hindi na namin kaya? Hindi naman po kasi sa Cebu City kasi ando doon yung main, yung isa sa tatlong main distribution hubs ng DSWD. So, kung pagkain ng pag-uusapan ay hindi po magkukulang ang response ng gobyerno. Pagdating po sa rescue, ang local po naman at saka Coast Guard ay tuloy po silang gumagalaw. Ang hindi rin talaga yung pigilan dyan yung dilubyo talaga ng ulan. 200 millimeters ang dumating. Usually po sa ganitong panahon isang buwan bago dumating kanyang ulan. Kaya talagang tinamaan yung Cebu City na gusto. Ano po ang report sa inyo ng Cebu City Governor saka po ng mga local chief executive sa mga syudad at bayan sa lalawigan ng Cebu kung bakit po yung in-evacuate na, inakyat na from low-lying areas, inakyat na doon sa taas. Sa higher ground. Sa higher ground, marami pa rin po ang casualties, ganito pa rin kalaki ang bilang po ng namatay. Nakagulat nga kasi ang preemptive namin ay 2 days before, sinabihan na namin mag-evacuate. Pero hindi talaga sila sanay sa ganitong klaseng ulan. Tingin ko maraming nanatili sa bahay nila, binabantayan yung mga gamit nila. Kaya sila ang nadali dyan sa ganyan. Kasi ang kaugalian ng Pilipino yan, may laging naiiwan na isa sa bahay. So, ang tingin ko, yung mga naiwan, sila ang nasalanta dito. So, nag-order na po pala kayo ng preemptive evacuation dito o yung iba, baka force evacuation Maaga pa po, 2 days before na nakita namin yung trajectory, nag-order na po kami ng preemptive evacuation. Nag-evacuate kagad kami ng, kung di ako nakakamali, nakita ko kapag yung figures, 40,000 families na na-evacuate Maaga silang nilisan. Pero may mga naiwan pa rin. Yung nga lang, yung nagbabantay, hindi natin masisi naman kasi lahat ng kagabitan nila ando doon Yun nga, dahil sa pagbabantay sa kabuhayan. Ito, may experience tayong ganyan sa Cebu. Ito ang papalapit na malakas, mukhang mas malakas ito. Diyan sa, ang trajectory ay Northern or Central Luzon. Anong mga pwedeng gawin para maiwasan yung nangyari sa Cebu? Diyan sa tatamaan ngayon ng bagong bagyo, Secretary. Mabuti na lang may 2-day window tayo itong Biyernes, Sabado hanggang Linggo ng hapon. Gumagalaw na lahat ng ating pwersa para marating na maaga yung preemptive response para sa mga darating na bagyo, darating na uwan. Sa ngayon, ang barko ng Coast Guard ay papunta na, may 2-day window sila. Mag-station sila sa isang port doon, pero may dala na sila ng mga food packs, evacuation gear, lahat po kailangan doon na. Pero nakaposisyon na rin naman ang PNP at BFP sa kailangan ng ating mga tao. Pero ngayon pa lang, may preemptive response na rin na sinabihan na yung mga low-lying areas. May mga barangay kami na targeted para sa
potential landslide, sinabihan na rin po, in-evacuate na rin po. Mandatory yun, mandatory evacuation. Mandatory po, mandatory talaga. So, inahanda na namin talaga. Ang mga probinsya ng Cagayan yata, ano po Secretary, yung mga binanggit na tatamaan dyan, especially sa Northeast Luzon? Tatamaan dyan po mula Catanduanes, Quezon, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, at Apariba, yung nasa pinakataas natin. Pero mahabang ulan kaya sa Lunes ng gabi hanggang Miyerkules ng gabi ay maulan dito sa Metro Manila. Oo. Di saka yung mga kababayan kasi natin medyo nangangantyaw pa eh. Lakas na, may signal number 4, wala namang ulan eh. May mga ganun pa eh. Hindi nila alam, yun nga yung panahon para maghanda. Alam niyo po, Secretary, nakausap po namin yung taga Cebu noong isang araw. Ilang oras silang naghihintay na wala namang ulan, wala ring hangin. Pero signal number 4 na po sa kanila, signal number 3, number 4, pagdating daw po nung madaling araw na yan, doon na humataw ng husto. Kaya talaga hindi pwedeng baliwalain ang abiso ng mga scientists ano po? Oo nga po eh. Kaya nakita niyo po, alam naman nila na may abiso na kami na mag-evacuate na. Pero para sa kanila, parang baling wala. Yun yung calm before the storm. Yes. Hindi nila nakikita na talagang pag ganyan. Ito science na nakikita lahat ng satellite kung saan pupunta eh. Dapat maniwala sila. Ito sa Northern Luzon, yung Uman, ang predictive rainfall is 200 to 250 millimeters. Pero buong Luzon ang mababasa. May imagine mo kung gaano karaming tubig ang babagsak sa atin. Ang potential for landslide, nandiyan na naman. Ang potential for baha, nandiyan na naman. Kaya talagang maagang response natin. Nakita mo naman si Pangulo, kahapon pa lang in-announce sila kung anong dapat gawin. Secretary, may mga kolehiyala po na nagkinikilig pag nakikita kayo para baka daw meron kayong i-announce. Baka may announcement daw kayo. Announcement na daw po kayo na weekend walang pasok weekend. Pa-Lunes. Malalaman natin sa Lunes sa linggo ng gabi kung ano talaga yung breakfast niya. Ayan. Hindi pa natin ang prediction pa lang to eh. So mahirap po maaga i-announce. Teka muna, may mga kumakalat to sa social media ng mga report na may mga mayor dyan sa Visayas na nasa abroad nung mangyari itong pananalasa. Confirm po ba ito, Sec? At may paalam ba sa inyo? Nagpaalam ba itong mga local government officials ito? Ang mayor po kasi basta municipality sa governor nagpapaalam yan eh. Hindi sa akin. Basta city tsaka governor lang na nagpapaalam sa akin. So walang info kung talagang wala po. Absent o wala sa lugar yung mga local chief executive na mangyari. Makukuha ko pa yung report. Pero ibang mga mayors sa Metro Manila, ibang mayors ng ibang local government officials, nagpadala naman sa akin ng notice na umuwi sila in anticipation ng bagyo. Pero yung umalis, wala po ako record. Ganun po. Meron ng katulad nito, may mga nagpaalam na sa inyo pero uuwi ng maaga. Opo. Marami pong ganun. Marami po. O meron kayong ganung guidance sa mga local chief executives. Pag kami kalamidad, cut short ang biyahe. Cancel ng lahat ng mga leaves o hindi pwedeng umalis. Isa na naman nakataka sa atin nung may warning. Nasa Portugal na yata o Spain. Hindi ko mahanap Nasaan? Sino po yan? Sino yan? Pero congressman po, wala po sa ano. Congressman naman pala. Akala ko sino. Nahulaan ko na kung sino. Blind item pa pala yan. Secretary John Vic, salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po. Okay po. Salamat po. Si Secretary John Vic Remulla ng DILG. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Baka kailangan nyo na magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles Para pan. sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherylum pre-painted ka na! Oy, Kuya Engineer Ronald Talens at Tito Albert Nagales, baka gusto nyo nang mag-upgrade, ha? Ang all-new Tigo REV Luxury Edition 7-seater hybrid SUV. Matindi, panalo. Matindi yan. Magkano ba yan? Starting at just 1,528,000 pesos. Hatid ng all-new Cherry Tigo REV Luxury Edition ng high-tech na features, pogi at moderno itsura. At syempre, sulit na sulit sa laga. Ito ang tunay na game changer sa segment na ito. Tita Helen, 1,400 kilometers na combined EV at hybrid range. Kayang-kaya. Kahit na magpunta kayo ng Bicol, ayos na ayos, Kuya Obet Imperio. At hindi lang yon, meron ditong safety features tulad ng 14 advanced driver assistance system kasama ang adaptive cruise control at 540 degrees camera. Kaya Kong Doming Mariano, handa ka na bang mag-upgrade? Subukan na ang Cherry Tigo REV LE. Masamang bilis ng oras. Welcome back, Kumbachero. Ay, thank you. Paano? Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is brought to you by